Today is January 6, 2026, espesyal na kaarawan ng aking ate Janine. Wala sana akong planong pumunta dahil medyo malayo ang Imus Cavite dito sa Parañaque. Gagawa lang sana ako ng surprise para sa kanya at si kuya na ang bahalang gumawa ng paraan kung ano ang gagawin. Ang kaso nga lang, naisip ko rin na wala din akong gagawin mamayang gabi. Kaya ayon, a-attend na lang ako. At mas maganda rin naman na ako na mismo ang maghahatid ng surprise na ginawa ko para sa kanya. Alas 3 pa lang, naligo na ako para pagka 5 PM, ora na si sister nyo. Pero hindi pa rin talaga kaya ang 2 oras na preparation. 5:30 PM na ako nakapag-book ng car dahil hinintay ko na muna na dumating yung cake na in-order ko. On the way na nga ako papunta sa Imus Cavite. Pero malapit sa Anabo na muna ako bababa. Doon kasi ako nakahanap ng flower shop. Luckily, malapit lang din siya sa Malagasang 1D kung saan nakatira si na ate. After ng halos 1.5 oras, nakarating na rin ako. Yung name pala ng flower shop na nahanap ko dito sa Imus ay ARA Party Shop and Delivery. Pipick upin ko na yung flowers and yung balloons na pinagawa ko sa kanila, may nakita akong malaking teddy bear na bagay sa kulay na flowers na pinagawa ko. So hindi na ako nagdalawang isip pa, kinuha ko na yung malaking teddy bear na kulay pink. Package na pala itong in-order ko. Pride and Wood Rose yung napili kong klase ng flowers na in-order ko sa kanila. 6 na piraso yung wood rose na kasama sa bouquet at may isang fossilized rose and kasama na yung tassel balloon. Pinadagdagan ko lang ng 4 pang piraso ng wood rose para maging 10 pieces na yung wood rose at para mas lumaki pa yung bouquet. Pag 6 pieces lang yung wood rose na kasama sa package, 1,950 pesos. At dahil nga, pinadagdagan ko pa ng 4 na pirasong wood rose, so naging 10 pieces na, kaya naging 2,450 pesos yung binayaran ko. At dahil nabayaran ko na rin yung teddy bear, at okay na ang lahat, nag-book na ako ulit ng car. Papunta na ako sa birthday girl para i-surprise siya. Napakabait nga ng mga staff ng ARA Party Shop and Delivery. Dahil halos lahat, sila na rin lahat ang nagbitbit ng mga in-order ko sa kanila para ipasok sa loob ng car. On the way na naman ako ulit, pero papunta na sa bahay ng birthday girl. At wala talaga siyang ideya na kasama ako sa surprise na ginawa ko para sa kanya. Nag-message na rin ako agad kay kuya at sa asawa ni ate na hintayin na lang ako nila sa labas dahil medyo marami-rami nga itong mga dala ko. Nahirapan pa nga si kuya kung ano ang ipapaalam niya kay ate para makalabas at dahil baka nga makahalata si ate. Ayun na nga at ako ay nakarating na. Malayo pa yung car pero yung dalawa naghihintay sa akin sa labas, kitang-kita ko na kaagad. Si kuya na lang yung pinabitbit ko ng teddy bear. Parang feel ko kasi mas malaki pa sa akin yung teddy bear. Pagpasok ko nga sa loob, nakita ko kaagad si ate. Halatang katatapos niya lang din magluto dahil may dala-dala pa siyang sandok. Birthday, kala ka di ka pupunta. Dito na lang tayo. Sabi nga, layo-layo ah. Layo na oh, pupunta ka pa na yun. Paano ka nakapunta? Nag-grab. Nag-grab siya. Dali ka ako sa anak ko eh. Balik, balik, slide! Balik to. Nahiya ni tita, oh. Grabe siya. After kong ma-surprise si ate, nagpahinga na muna ako saglit. Yung hingal ko nga, parang nilakad ko yung Parañaque to Imus. Pinabuksan ko na rin agad kay ate yung cake niya. Kasi pagbigay ko sa kanya nung cake, tumatumbling na pala yung cake. At hindi ko man lang napansin. Mabuti na nga lang, hindi rin napano yung cake. At hindi rin nasira. Sa sobrang gulat ni ate, pagdating ko, ang dami nga niyang sinasabi. Hindi man lang daw ako nagsabi sa kanya na pupunta ako. Eh di kapag sinabi ko naman sa kanya na pupunta ako, hindi na surprise yon. Eh di hindi rin siya magugulat. Inusog na muna namin yung isang table para mas malapit sa kabilang table. At para makapag-picture na rin ng maayos si ate. Parang wala ring balak magpakuha ng picture si ate. Dahil siyang araw ay hindi man lang nakapag-ayos. Sa forma ko nga, pagdating ko, dinaig ko pa na ako yung may birthday. Happy birthday to you. Yay! Ay, naku. Ako na. Kanina
Kinantahan na rin namin si ate ng birthday song. Pagkatapos naman ng birthday song, kinakain na rin ni ate ang kanyang mga bisita. Napatanong nga rin ako kay ate, bakit hindi sa loob ng kanilang bahay yung celebration niya? Normal na raw yun sa kanila ng mga kapitbahay niya. Sa tuwing may nagse-celebrate daw ng birthday, lagi daw talaga sila sa labas nakapwesto. At yung mga invited lang din, ang mga katrabaho lang din daw niya. Pinauna ko na muna yung mga taga rito. Hinintay ko na lang muna na makatapos sila bago ako kumuha ng kakainin ko. Pinapakain na nga ako ni ate kaagad. Hindi lang din ako kumain kaagad at ako ay hindi pa nakakaramdam ng gutom. Nung natapos na sila, ako naman ang kumuha. At dahil tayo nga ay nasa labas, konti lang yung kukunin natin dahil medyo nahihiya pa tayo. After ko nga kumain, nagpatunaw lang ako saglit at niyaya ko na si kuya na tumambay muna sa bahay ni na ate. Mayat maya lang din, nagtanong na rin sa akin ang asawa ni ate kung iinom nga ba raw ako. Aba syempre, yes na yes talaga ako. Sino bang umaayaw sa alak? Feeling at home si sister nyo. Hindi man lang tumutulong. Ang kapal na mukha. Kaya pala, konti lang yung kinain niya sa labas dahil may pangalawang batch pa pala. Tumambay na nga, nakikain pa. Nasa labas pa kasi si ate at kasama pa niya yung mga katrabaho niya. So habang hinihintay namin siya, kumain na muna ako uli. Parang hindi ko kasi maramdaman yung kinain ko kung nasa labas kami. Nakakahiya kayang umanga ng malaki kapag may ibang tao. Eto naman si kuya, after ng celebration sa labas, hugasan niya na rin kaagad yung mga pinaglutuan na para bang tatakbuhan siya ng mga kaldero. Pagka-uwi ni ate, doon na namin sinimulan ang aming pag-iinom. Ang daming chika, hindi maubusan ng kwento na para bang hindi magkasama nung Christmas at New Year. Bakit kaya kapag nagse-celebrate tayo ng birthday, nakakalimutan talaga nating mag-group photo? Maaalala na lang talaga natin kapag nasa inuman na tayo. Ang bilis nga ng oras, parang kakasimula lang namin nun, tapos mayat maya, 12 midnight na, tapos na yung birthday ni ate. Nagbabrush na nga sa birthday girl ng kanyang teeth dahil tomorrow, maaga pa yung pasok niya. So natulog na sina ate, kami na lang ni kuya ang natira. Nag 1v1 na lang kaming dalawa. Naubusan pa nga kami ng yelo. At dahil wala nang may mabilhan sa labas, dahil sarado na lahat ng tindahan, at anong oras na rin, wala kaming choice, kundi ang umorder na lang sa Grab. Para makabili kami ng ice, umorder na lang din ako ng 2 pang soju at 2 putahing pulutan para lang talaga magkaroon kami ng ice. Inabutan na nga kami ng umaga. Madaling araw na at 4 AM na. Nagising na si ate, pero kami ni kuya, umiinom pa rin. Dinaig pa namin yung may birthday. Tapos na rin naman kaming uminom ni kuya nung nagising si ate. Tinatapos na lang namin yung movie na pinapanood namin. Pagkatapos nun, niligpit na namin ni kuya yung mga kalat. After uminom sa Imos, uuwi ng Paranaque na para bang hindi siya nalasing at nakaramdam ng pagod. Pagkatapos namin magligpit ng mga kalat ni kuya, nakapag-book na rin ako na masasakyan ko. Nagpaalam na rin ako kay ate. Hindi na rin ako nakapagpaalam sa kanyang husband kasi natutulog pa. Hinatid na rin ako ni kuya sa labas at eksaktong paglabas namin, naghihintay na rin pala sa labas yung grab car na binook ko. So yun lang. Thank you for watching. For more updates, don't forget to follow me. Bye-bye! Mwah!